Meron po tayong makakapanayam sa kabilang linya. Siya po ang Chief PIO ng QCPD, si Police Captain Feby Madrid, no? Assistant Chief pala ng PIO QCPD. Anyway, papag-usapan po natin itong magaganap na programa para sa Pebrero 25, pagdiriwang ng tinatawag na EDSA People Power 40. Magandang hapon, Captain, Police Captain Madrid. Ito po ang biyaheng IC Bong Nebrija po. Good afternoon po, Sir Bong, at sa lahat po na taga-subaybay po ng inyong programa. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Ano ba ang kabuuang paghanda ng QCPD sa trillion peso march sa Miyerkules? At ilang pulis po ang i-deploy natin? At saang mga lugar sila ilalagay? Ano po ba yung mga areas na may permit na, walang permit? At kahit paano in-anticipate natin itong mga rallies na to? Yes po, tama po kayo, sir. Nakalatag na po yung ating mga security deployment po, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamalaan at ng ating local government ng Quezon City. In fact, ito pong grupo para po na mag-celebrate po ng 40th anniversary ng EDSA Revolution na isasagawa ngayong February 25 on Wednesday. Ito pong grupo ng Trillion Peso March Movement. So, maraman po ang nag-request ng permit po para dito sa mga magsasagawa ng mga aktibidad o programa. However, pinag-isa na lamang po ng Quezon City LGU dahil mga affiliated naman po ito ng Tindig Pilipinas at ganoon din yung C-Club. So, ang Quezon City Local Government ay talagang inilaan ito po White Plains Avenue sa may People Power Monument na area. Parang po dito sa grupo na ito na magsagawa ng kanilang programa ngayong Wednesday. Dahil sa umaga naman po, meron din pong magsasagawa ng yung program po ng 7 o'clock. Yun po yung gagawin ng National Historical Commission. And after that, tuloy-tuloy na po yung grupo na ito. And also, ang meron din po tayong binabantayan, ang QCPD, ito pong ating Batasan Complex, yung House of Representatives dito sa Batasan Complex, and ganun din po dito sa May Welcome Rotonda. Well, Captain Madrid, tanong ko lang, ito bang yung Trillion Peso March, they will also be attending yung, yung traditional, yung annual celebration ng EDSA People Power, or they will come in after? Base po din sa mga napagkasunduan, they will have their program after. So hindi sila kasama sa main program ng yes po, NHCP? Iba po kasi, yes po sir, meron po kasing programa po doon ng 7 o 8 hanggang 8 o'clock, and then afternoon, tuloy-tuloy na po sila hanggang, actually ang buwan nila hanggang gabi, hanggang hapon. Opo. So from 7 a.m. to 10 p.m. din po yung kanilang sasagawan ng kanilang programa. Pero pansamantala silang hihinto, nga po, bigyang daan itong gagawin dito sa People Power Monument na programa. Okay. And sorry. Ito naman Captain Madrid, ang NHCP, yung program nila dito mismo sa within the compound ng People Power Monument, right? Hindi naman sila mag-overflow sa EDSA. Yes po sir, tama po kayo. Doon lang po talaga yon programa nila, At maliwanag naman po na hindi po ma-occupy as much as possible, talagang wala po haharang po doon sa area na yon. At yung grupo naman po nitong Trillion Peso March Movement na ito, yung kanilang stage po na ilalagay nandun po sa bandang in the middle nitong yung White Plains, malapit din sa may Temple Drive. So ganun po yung kanila, para po may space po sila. Yes. Another thing, Captain Madrid, in the previous, I think this is the third Trillion Peso March that they will be doing,
And well, by their name alone, March, no? March. So ito ba may Yes. panggagalingan ng mga lugar, maglalakad sila papunta ng White Plains or magtitipon na lang sila dyan sa White Plains and no other movement will be done prior to their permit? Yes po, sir. Tama po kayo, no? Pangatlo na ito. Yung mga nauna, yun po yung naglalakad po sila. Pero Yes. nito pong pangalawa, hindi na iba po yung nangyari. At ito pong ngayon, yung celebration ay maliwanag po din sa mga napagkasunduan na wala pong marching na mangyayari. So doon na lang po sila mag-assemble sa White Plains dahil yung kahabaan na po ng White Plains na po yan ay inilaan po para sa kanila. Well, meron pa po bang mga area aside sa, of course, sa Quezon City na sinasabi nilang maaaring maapektuhan? For example, yung EDSA Shrine, no? Kadalasan kung meron sa White Plains, meron din nagtitipon sa EDSA Shrine. Or meron minsan nagtipon diyan sa may southbound ng EDSA and then maglalakad, just to march off going to People Parliament. Is there any movement like that now that we expect? Tama po kayo, may ganun nangyari nung nakaraan. Kaya nga po maliwanag na nung nagkasunduan dun sa mga coordination meeting natin with yung mga organizer nitong mga grupo na ito po ay hindi na po natin ina-allow din na magkaroon pa ng marching dahil yung araw po na yan ay hindi po siya holiday. So working day po yan at definitely kung may mga ganung pangyayari ay maabala po yung ating mga kababayan. Kaya po ang ating ipoprovide na mga security, katulad po natin yung MMDA na yung may pangunahing secure ng ating mga yung flow ng traffic Opo. ay talagang sinisigurado po natin na ang mga grupo na ito na magsasagawa ng kanilang mga programa ay doon lamang. At kaya nga po ang Quezon City at yung Quezon City LGU talagang nagbigay lang ng permit para po dito sa gaganaping activity at mga programa sa may White Plains area. At yung pong magsasagawa na programa doon sa may EDSA Shrine at kung saan pa dyan sa may sa Mandaluyong area, ang LGU na po doon na po sila nag-request ng kanilang permit. At yung pong mga ngalaga din po doon sa seguridad doon ay yung Eastern Police District, sir. Paano yung nabanggit mo kanina, Captain Madrid, yung Batasan Complex at saka yung Welcome Rotonda? Are there monitored movements regarding that areas? Yes po, may mga din po yung mga areas of concern natin dito sa Quezon City kasi madalas din po ay nagkakaroon din po ng mga grupo na nagsasagawa ng mga programa diyan sa harap ng ng House of Representatives. So, minomonitor po natin kaya meron din po tayo mga deployment po diyan. At ganun din po dun sa may rotonda, yung usually na pinagdadausan din ng mga programa ng mga iba't ibang grupo. For the past 2 trillion peso march na isinagawa dyan sa Quezon City, wala naman tayong major incident, so walang panggugulo. But this time, are we expecting anything? Lalong-lalo na itong mga current issues ngayon this week, yung hearing ni former President Rodrigo Duterte, ngayong araw na to, no? Do you think there will be instances na maaring mahaluan sila regarding this issue? Well, pag sa mga ganito naman, tama po kayo. As naman ng mga pagsagawa ng mga grupo na ito ay wala namang major untoward incident at we manage it well. So ngayon, doon may mga ganong mga issue, ay ganun pa rin po ang ating talagang paghahanda up to the hindi po tayo maaring magpabaya and we continue monitor din po din sa ating mga pagbabantay ng ating mga entire community. At the same time, yung ating patuloy na pakikipag-usap sa ating mga kababayan na just in case mga ganun man ay pwede nating i-settle amicably lang po. Tama. So, very fluid din yung coordination regarding this rally, right? Yes po, sir. Okay. Well, Captain Madrid, ano ba to? Pag tapos, based on the permit, tapos na dapat? O baka mag-e-extend na naman?
Tama po kayo, sir, kasi malinaw naman po talaga dun sa request, dun sa mga napagkasunduan na hanggang alas 10 lang po ng gabi. So we'll see kung ano po, kasi titingnan din po natin kung ano ang magiging outcome nito, no? Kung depende, actually yung White Plains area na yan ay open po yan for public, kaya nga po depende po yan kung ano yung bugso ng mga tao na nagjo-join doon. So, in case na dumami, maaari po itong isasara. In case lamang po. And kung meron din po silang balak na mag-extend, no, pwede naman po nating tinan at we can able to coordinate with them and with the LGU and other units para po mapag-usapan. At kung hanggat maaari talaga, kasi sa mga nakaraan naman ay sumusunod naman po sila sa mga naging agreement natin. Ayun. Anyway, balita ko na promote na ang ating butihing district director na si Police Brigadier General Glenn Silvio. Iparating lang po mula sa aming himpilan ang congratulations kay General Silvio. Yes po, sir, makakarating. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagbati sa kanyang promotion nito lamang February. Ayun. So again, maraming salamat Police Captain Feby Madrid, ang Assistant Chief PIO ng QCPD, for accepting our call. We will keep on monitoring this activity and we hope na hindi ka busy during that time at may interview ka namin muli. Yes po, sir. Anytime po. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo at ang inyong programa. Ayun. Maraming salamat again. Yan po si Captain Madrid, ang Assistant Chief PIO ng QCPD. Pinag-usapan po natin ang magaganap na rally sa February 25.